Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sa mga kapusong nanonood po ngayon na matagal nang pinahihirapan ng asma o hika, tunghayan niyo po ang ating programa ngayong umaga dahil kukumustahin po natin ang isang healing galinger na dating hikain pero ngayon hindi na po. Pero bago niya po nakilala ang healing galing, halos naikot na daw niya ang lahat ng ospital sa Maynila dahil itinatakbo siya sa emergency room sa tuwing matindi ang kanyang sumpong na minsan ay muntik na daw po niyang ikamatay. Ako po si Esther Padua Saludi, 58 years old po. Nakatira ako sa Bacoor, Cavite. Simula po nung bata ako, may hika na ako hanggang sa paglaki. Nawala po yon. Bumalik po nitong nagkaedad na ako, mga 42 years old. Lagi po akong nao-ospital pag inaatake ako ng hika. Hinihingal po. Tumutunog ang hininga, ang likod, ang balikat, magkasama po yung taas-baba. Sinunod ko po lahat ng ni Doc, yung mga payo niya sa akin. Tapos pag nagpapakonsulta pa ako sa clinic, yung mga sinasabi ng mga staff. Nebulizer po, katabi ko po kahit sa higaan ko, katabi ko po ang nebulizer. Yun po ang pinakamahirap. Kasi minsan wala kaming kapera-pera. Tinatakbo ako ng asawa ko sa emergency. Dati po kasi, nung hindi ko pa nakikilala ang galing-galing, kinakain ko lahat, walang bawal-bawal. Kasi ang rason ko po, may gamot naman ako. Yung pala, ulit-ulit din akong inaatake. Ang taong sinusumpong ng hika ay nakakaranas po ng pamamaga ng lining ng bronchial tubes kaya sumisikip ang daluyan ng hangin papunta at palabas ng baga. Bagamat ang asthma ay maaari ding idulot ng environmental factors, ito po ay isang kondisyong hereditary din o namamana. Ayon po sa pag-aaral, kung asthmatic ang isang magulang, may 25% chance na magka-asthma din ang kanyang anak. Kung parehong magulang naman ang asthmatic, nadodoble po o nagiging 50% ang tsansa na magkaroon ng asthma ang anak nila. Sa kaso ni Esther, pareho pong magulang niya ang asthmatic. Sa kanilang 5 magkakapatid, 3 silang nakamana nito. At sa naging 8 anak naman ni Esther, 2 ang nagmana ng asthma. Bagamat mababa po ang fatality rate ng asthma, sinasabi ng World Health Organization na ito ay underdiagnosed at undertreated. Kaya't habang buhay itong nagiging pabigat sa mga merong karamdaman. Paano nakatulong ang healing galing gamutan kay Esther at sa kanyang hikaing pamilya para malunasan ang asthma? Alamin po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Healing Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa hika ang ating pong sasagutin. At ibabahagi sa atin ni Healing Galing Happy Girl, Ate Rachel, kung bakit nga ba naglalagay ng prutas sa bigas at ano ang epekto nito. Kung kayo po o ang inyong mahal sa buhay ay may asthma, hatid namin ang mga kaalamang pampaginhawa ng paghinga. Para lumuwag ang pag-inhale, exhale sa natural na paraan, alamin po ang holistic approach ng ating gamutan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang maganda sa pabalik-balik na hika ng bata na 7 years old po? Dr. E, gusto ko pong mag-take ng vitamins na pampalakas ng baga. Mga tanong tungkol sa hika ang sasagutin ni Dr. E. At alamin mula kay Happy Girl Ate Rachel kung bakit nahihinog ang prutas kapag inilagay sa bigas sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan.
Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, sabi ni Luisa Sanchez, ano po ang maganda sa pabalik-balik na hika ng bata na 7 years old po? Ang isa pang tanong ay galing naman kay Eloy Cortez. Sabi ni Eloy, Dr. E, gusto ko pong mag-take ng vitamins na pampalakas ng baga. Kasi po, mula bata ako, asthmatic na po ako. Ano po ang maire-recommenda ninyo? Thanks po. Okay. Luisa at Eloy, tapusin nyo hanggang dulo ang programa natin ngayong umaga ha, kasi may matututunan kayo sa ating panauhin na kakausapin mamaya. Alright, Luisa, sa iyong anak na nagpapabalik-balik ang sumpong ng asthma, syempre, dapat i-consider natin na hindi siya mabigyan ng mga pagkain magti-trigger ng asthma attack. Kasi hindi pa marunong mamili yung anak mo, di ba? At dapat makinig na rin si Eloy Cortez ha, para maiwasan na rin niya dahil hanggang adulthood ay sinusumpong na siya ng asthma. Ito po ang karaniwang triggers ng asthma dito sa atin sa Pilipinas, no? Kombinasyon ng excessive na malamig sa system at mahangin. Pero number 1 dyan yung malamig kasi mainit dito sa atin sa Pilipinas. Gusto natin malamig, di ba? Kung asthmatic po tayo, hindi advisable ang mga iced beverages. Okay? Lahat ng may yelo for that matter. Kasama po dyan ang halo-halo, mais con yelo, di ba? Masarap na tunay pero pag asthmatic po, avoid natin. Dahil within 24 hours to 48 hours after consumption, mag-a-asthma na po ang ating mga pasyente. Okay? Ano pa? Yung mga carrier ng mabubuto. Yan. Pina-avoid din po natin dito sa Healing Galing, no? Para hindi mag-trigger ng asthma attack. Ang mga munggo, sitaw, okra, talong, kalabasa, patola, patane, pipino, upo, lahat ng may mga buto na yan, iwasan po, no? Pero isama natin sa dapat iwasan, lalo na Mami Luisa, baka napapa-soft drinks pa ang bata, asthma pa more yan, lahat ng mabubula, no? Yung mga coconut juice, asthma. Si Eloy naman, sana hindi umiinom ng mga bubbly drinks, no? Ayan. At saka lahat po ng matutubig na prutas kasama sa dapat na iwasan muna habang hindi pa nakaka-recover ang baga mula sa asthma. Kasi gumagaling po yan over time kapag tayo po ay nagbago na ng diet. Okay? Now, sa mga prutas na dapat i-avoid, yung mga matubig, no? Lalo na kung may pulp, katulad ng mga oranges, yung mga dalandan, kahit calamansi juice, avoid na. Yung mga suha, no? Avoid po natin yan. Lahat ng may pulp. At yung matutubig, yan, melon, pakwan, matubig na, mabuto pa, di po ba? Pati po kape. Buto po kasi yun coffee beans. So pag iniwasan natin yan, chances are dadalang ang sumpong or hindi na susumpungin. So ano naman ang magandang pagkain? Pwede po ang prito. Okay? Pwede po ang crispy and crunchy. Pwede po ang may anghang kasi pawang nagpapainit sa system ito. Okay? Pag may sabaw, ang gusto ng ating pasyenteng may asthma, wag lang po nating lagyan ng mabubutong gulay at matubig na gulay. Pwede naman ang leafy greens, no? Pwede ang luya, maganda po ang salabat para sa mga asthmatic. Mainit kasi ito sa system. Lalo na ang prutas na madagta, katulad ng mga star apple, ang durian kahit walang dagta, mainit po siya sa system at pwede sa mga asthmatic, no? Itong mga chiko, chesa na pawang madadagta na prutas, yan po ang bagay.
Ang tsokolate, matutuwa ang pasyente mo, Luisa. Pwede po sa asthmatic ang tsokolate, provided walang nuts. Pag may nuts po ang tsokolate, ay maa-asthma din po. Yung pure na cacao, pwede po yun. No? Black rice coffee po ang available sa ating mga hiling-galing outlets para mas masustansya at walang stomach acidity at walang sumpong ng asthma. Okay, so piliin natin ang ipapakain natin. Kung ano yung hiyang, pwede rin po kayong gumawa ng listahan, Luisa at Eloy, no? Para meron kayong to avoid at to take. Yan. Kasi mahihirapan pong mabalanse ang ating system kung puro herbal supplement lang. Magpapabalik-balik lang po yun, no? So, tumbukin natin ang pagkain na nakakatulong at alisin muna natin ang pagkain na nakakasira, no? Para sa tuluyang paggaling ng pasyente. At karaniwan na po, ipinapayo natin ang paghahaplos ng healing-galing oil. Dibdib, likod, tigkabilang gilid ng leeg, yan po ang target natin ng gentle massage ng Healing Galing Oil after ng warm compress, mga 15-20 minutes or longer na gentle massage sa bawat bahagi na aking pong binanggit. Sundan palagi ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea at maaari pong gawin niya ng 3 times a day or 4 times a day. Depende po sa kaya at oras na kakayanin para sa paghihilutan natin. You should find time po, no? Kahit isang beses man lang sa isang araw, pero better kung mas regular at mas madalas, okay? Ang morning sunlight exposure po ang malaking tulong between 6 and 8 in the morning. Mami Luisa, paglaruin mo ang iyong anak sa sikat ng araw sa mga oras na yan, no? At si Eloy naman, ang stretching exercises, gawin natin sa mga oras na yan na napapalibutan tayo ng halaman o mga puno para fresh air. Sasabayan natin ang stretching exercises, di ba? So, ganun po ang holistic approach sa ating gamutan at sa susunod, makikita niyo po ang pagbabago. Okay? Marami pong salamat, Mami Luisa at kay Eloy sa inyo pong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Naranasan niyo na po bang mautusang magsaing noong bata pa kayo at biglang may nahukay kayong prutas sa bigasan? Bakit nga ba naglalagay ng prutas sa bigas? Ibabahagi po sa atin ni Healing Galing Happy Girl, Ate Rachel. Kung may problemang nakaka-worry, may diskarteng nakaka-happy. Ang Healing Galing Happy Girls. Happy Healing Morning po! Ako po si Ate Rachel Jimeno, ang inyong Healing Galing Happy Girl at your service. Ngayong umaga po, ang hiling-hiling na sasagutin natin ay pinadala ni Sally Moncada. Ang sabi po niya, Hi HG, napapansin ko po ang lola ko na naglalagay ng prutas sa sako ng bigas namin para daw po mahinog ang mga ito. Totoo po ba'y nakakatulong ang bigas sa paghinog ng mga prutas? Salamat po! Alam mo, Sally, ganyan din ang eksena sa bahay namin. Pag may hilaw na prutas o kaya yung maniba lang, nilalagay sa sako ng bigas. Nagtataka rin ako nung una pero nalaman ko na may point naman pala sila. Ang prutas kasi ay natural na nag-i-emit ng ethylene gas. Ito yung plant hormone na nagpapahinog sa mga fruits. Pag nilalagay ang prutas sa container na may bigas na katulad nito, natatrap ng bigas ang ethylene gas at hindi nagdi-disperse sa hangin. Ang process na ito ay mas effective sa thick-skinned fruits tulad ng avocado, apple, mangga, saging at melon. O di ba amazing? Pero alam mo, Sally, may bonus na chika ko para sa'yo. Bukod kasi sa pagpapahinog ng prutas, pwede rin gamitan ng bigas as dehumidifier. Ang bigas ay may natural characteristic na nag-a-absorb ng moisture sa hangin. Ilagay mo lang ang bigas sa isang breathable cloth na tulad nito o kaya sa lumang stocking. Tapos isabit sa damp area sa bahay tulad ng ilalim ng lababo, mga drawers at cabinets para maiwasan ang pag-aamoy kulob. Bukod sa pagiging bida sa pagkainan, ang dami pang ibang benefits na maaaring makuha sa bigas. O di ba, Sally, nakaka-happy? Happy healing morning po!